Manas din ng maraming paghamon sa buhay mula pa ng kanyang kabataan. Subalit nagtiyaga at nagpursigi. Nagsimula siya bilang city councilor ng Manila and the most voted councilor at that. Hindi lang sa artista, talaga namang masipag at magaling. At mula doon ay naging vice mayor ng lungsod ng Maynila hanggang sa naging mayor. Sa executive level in the national front, siya ay naging undersecretary of the Department of Social Welfare and Development and chairman of the National Railways Corporation. Nag-aral din siya ng batas at nagkaroon ng mga studies sa Harvard and Oxford University na siya lalo nagpatalas ng kanyang kaalaman, lalo-lalo na sa area of public administration. So that in a nutshell is the person we are having as our resource and guest speaker in today's kampihan. So Mayor, mabuhay ka at mainit na pagtanggap dito sa Manila Prince Hotel. Right, thank you, Senator Joelina, our idol, at ang ating magaling na Secretary Sunny Colom, at sa inyong lahat na nandito, friends in the media, and the mga independent bloggers. I'd like to make mention of our barangay chairman, Nathan Relion, na used to be members of the Sangguniang Panglungsod, si Nathan. Sa inyo po lahat, magandang umaga. Thank you po, Senator. Simulan po na ito, Sunny. Yaman din lamang at nagagaling lang natin sa SONA. Bagamat siya ay nag-deliver na rin ang kanyang sariling State of the City address. At Quirino, siguro po, Sorry, kaya komportable na si Yome. Ano po ba ang pananaw natin para sa lungsod ng Maynila sa susunod na 2 taon? At sa higit pa roon, what is your vision for the city of Manila and the Manileños? Manila is a very challenging city in terms of demographics and economic situation. A lot of contradiction. Nandito mga pinakamayayaman at yumaman ng gusto na mga individual at korporasyon nagsimula lahat sa Manila. Just on the other side of the river, there is also the poorest among the poor. Tapos lahat yata ng lahi ng ating bansa, Ilocano, Ilonggo, Bisaya, Muslim natin mga kapatid, and so on and so forth, nandito rin. Kaya it's very challenging, and it's a very old city. 455 na tayo. Kaya ang aming misyon ay itong lungsod na kapitolyo ng bansa ay manatiling at maging maaliwalas. Bagamat kami luma. At the very least that we can do is maging maaliwalas at panatag ang pamumuhay. At the same manner, side by side, we continue to develop, bring back those old days that the city of Manila bilang kabisera is the window of opportunity for everyone. With business, life learning, journey, dito lahat. Lahat naman yan ay nagsimula sa Maynila. At patuloy ng Maynila in terms of education, sa private and public schools, continue to produce top-notch students. And businesses are growing. We are also the entry point of raw materials. And in fact, that's one of our greatest challenges with regard to transportation or use of roads, because there's about 4,000 trucks will come in and out of the city daily.
will pass by the western side of the city. So kaya talaga dapat yung minimum na may bibigay namin sa tao in the next generation is maging maliwalas at panatag ang pamumuhay sa Luzon. And we continue to deliver the MBN, my aspiration, my dreams, and my vision to our people, which is the minimum basic needs, and speaks of education, healthcare, housing, and jobs. Yan ang ating gagawin sa mga darating na linggo, buwan, taon, midterm and long-term development of the city. Diyan tayo naman. Familiar po kayo doon sa programa ng DSWD na 4Ps. Batid po namin meron din kayong nailatag ng mga inisyatiba para din sa mga katumbas na mga 4Ps beneficiaries sa lungsod ng Maynila. Maaari po bang paliwanag natin ito sa ating mga kaibigan sa media? When I was appointed by President Rodrigo Roa Duterte as USEC for DSWD, nakita ko yung social amelioration program ng DSWD being part of the organization. And I saw that siyempre yung iba, di mapapala sapagkat nalilista sila. Ngunit sa laki ng bansa, siguro meron tayong nakukulang na kaunti. So that's why when I became mayor of the city, what we did is to come up with a parallel program, but initiative of the local government. Like in the case of senior citizen, yun yung una kong prioritize, yung senior citizen. Meron din naman sa national government, DSWD. Out of 200,000, more or less, senior citizen in Manila, there is about 25,000 listed in the DSWD program. So what we did is to come up with pension or allowance ng senior citizens sa Manila nung first term ko as mayor. Pero ito, 500 pesos across, walang mahirap, walang middle class, walang mayaman. Ang tanging qualification lang, edad at saka taga Maynila. Very simple, straightforward. So they're getting it quarterly. Recently, about a few days ago, lumabas na yung second quarter ng allowance ng mga senior citizen. Kasi ang priority ko talaga yung mga senior. Doon man lamang tayong mga bata, yung mga bata. Kung nasaan man ngayon ang ating bansa, ay dala na rin ang utang na loob natin sa mga matatanda natin sa kasalukuyan. Sapagkat yung mga pinagpagal nila, pinagpursigihan nila ng araw, itinaguyod na siya ang ating pinakikinabangan ngayon. Bagay man lamang na in their twilight years, maramdaman nila na may gobyernong ipinagmamalasakit sila. Kaya na nagtuloy-tuloy yung programa na yun. Then, I have to give credit where it's due. Kinopya ko naman sa Makati kay dating Vice President and Mayor Jomar Binay. Ito talaga kinopya ko to sa kanila. Yung may mga cake, yung mga senior. Then, we came up with another idea to reinforce the health of our seniors. Ensure, yung gatas na ensure. Then we went further, sabi ko, doon din sa PWD, tapos napag-alaman ko na may mga PWD rin na bata. So, we gave financial assistance also regularly sa PWD and senior, PWD, adult, and minor. Then we went again further and further. Now we have the solo parent. Kasi mayroong magtaguyod nang nag-iisa ka lang sa buhay ng iyong mga anak. So dito man lamang, kaakibat mo, on your side is the city government of Manila. Then itong ating mga scholar bayan. Kaya mga estudyante natin sa UDM. Ito para sa mga kabataan naman. Oo, Yung senior, ito naman sa mga kabataan. Kasi ako, I for one of many also wishes to finish our education.
maswerte mo pag ikay natanggap sa PLM, saka sa UDM. But the challenge is economic. Alam mo, nasa sentro yung PLM. So if you're coming from Balot, Tondo, if you're coming from Arpapa, boundary ng Caloocan, at Manila, if you're coming from Mabuhay, Rotonda, and if you're coming from Santa Mesa, or if you're coming from Vito Cruz, medyo mamamasahe ka. Alam mo yung ibang mga estudyante natin, ipinaghahari mo na lang talaga ng kanilang mga magulang yung kanilang pag-aaral. Kaya sabi ko, baka kung po pwede, magbigay tayo ng allowance sa mga estudyante ng PLM, which we did. Then we went to up to K-12. Kaya may allowance sila sa amin na 1,000 pesos. Kahit pa paano, pabawasan ko yung gastusin nila sa pamasahe. Or, kaya pa nila kung mabilidad yung bata, pwede pa magbahon. May matira pa para sa 1,000 a month. 1,000. Doon naman po sa aspeto ng pag-modernize ng ating mga sistema, batid din po na ang Maynila isa sa mga pioneer ng digitalization ng local government. Siguro po, ikatutuwa ng ating mga kaibigan sa media kung may papaliwanag natin ng mga inisyatiba ng City of Manila on the digital revolution. Noong 2019, when I became mayor, may in-introduce ako based on the result nung pag-aaral ko. Pinalad ako makapag-aaral sa Boston. And isa sa mga sinabi ng teacher ko doon sa klase namin, sabi niya, you cannot solve corruption. We were in awe, no? Pero yung pala may quit yun. Sabi niya, the only way for corruption to die is to limit human discretion in government transaction. That was 2012. So when I became mayor, applying the teaching of my professor, we came up with an idea of limiting human intervention or interaction in government transaction. We started with business. So that's why nabuhay yung Go Manila, where people can pay now online without meeting anybody in as much as we can. In fact, binoto yun ng ARTA. Nung nagsimula yung ARTA, tuwa sila sa Business One Stop Shop namin. At saka na-nominate yun sa buong mundo. Sa Bloomberg, and so on and so forth. Sumunod, nawala ako, saglit, pinatay, hindi masyadong ginamit yun. When I came back this time around, binuhay namin ulit. Now we went further. We are now going to, as we speak, digitizing, cleaning, double entries, mis-entry of our real property division or tax sa assessor's office. Tapos, we adapted to this new technology which is recently was given recognition in San Diego last week. Yung ating ArcGIS. Yung ArcGIS is a system that we bought, subscribed, and utilized by the MDRRMO for disaster resiliency and preparation. And as you know, doon mismo sa Manila Hotel, pinalipad ko yung bago natin biling drone. Yung drone na ito is not an ordinary drone. This has AI capabilities and 3D mapping capabilities. Ibig sabihin, pag pinalipad natin yung drone, namamapa natin ng gusto, pati i-3D map yung lahat ng struktura sa Manila. And with that capabilities, now we are now venturing into literally, technically, by millimeter to map the cadastral situation, private and government and so on and so on, of the entire city of Manila. To make it efficient later on and not to, hindi na malito yung taong bayan kapag
minsan nahanap nila yung kanilang mga dokumento or details ng kanilang property. And we will see now, in line with the zoning, kung nasusunod ba ng maayos yung zoning standard. So, these are the technologies that are being utilized. And after the cadastral data management that we're going to do in the coming weeks now, we're gonna go to business data banking. Then we're gonna do the healthcare data banking. So this is a big data system by ArcGIS. Multi-special o maraming mapa na kung saan yung mga susunod na magiging mayor ng Maynila pagdating ng araw will now have datas available at the fingertips of any leader. Why is it very important? Siyempre, yung efficiency of expenditures, allotment of limited resources, prioritizing policy or programs of governance. Mas madali mong may mamarka. For example, let's just say, dahil may AI technology yung aming sistema, malalaman ko yung dating mataas ang hit index na value. Dahil nag-intervene kami ng open green space. So malalaman namin kung nagkaroon ba ng epekto. Lumamig ba yung lugar? Kumaliwalas ba? Gumana ba yung clean air in the area? Like Loton and Roas Boulevard. So these are the things na makikita mo unti-unti. Pati yung alam mo may sistema yun. I hope someday magamit natin. Kung talaga may pera lang, hindi tayo magsasawa, nakakapangarap na gagawin. Alam mo, there is also, under the same system that we bought and subscribe, kaya natin ma-predict kung magbabaha. Sa kwentada ng buhos ng tubig, yung volume, sa elevation ng lupa natin, at kung na-mapping natin ang lahat ng drainage, easily, in a matter of few minutes, ma-detect mo na itong lugar na to magbaba 2 hours na lang. Kaya aalis mo na ang tao. You're saving lives ba and property. And those are the futures of Manila later on. But for now, we are really investing through our human resources because we already have the system on data inputs. Data banking talaga. So that later on, may big data kami. Pag sinabi ko, let's just say, itong barangay ni Nathan, ito, barangay niya. Dito, maraming mayroong TV. Bakit nagkaroon ng TV? Ito, maraming senior na may pulmon. Dito, maraming may sipon. Dito, maraming may galis aso. Dito yung healthcare, data mapping. So, magagawa mo ng intervention itong mga bagay na ito. Sa larangan ng kalusugan ng mga Manileño, ano ang mga programa na sinagawa na at isasagawa pa ng ating lungsod? One, immediately I found out when I assumed again office, maraming health center na sinara at pinatay. Meron pa nga mga health center, ginawa na lang barangay hall. It may have a good purpose, the reason behind, but growing population like Manila, or the country itself, and an aging one, and especially yung ating food habit, produces a lot of sickness. Kaya dapat baliktad. Imbis na magsara ka, maggawa ka ng bago to address the populations or the demand of time. So immediately, we reclaim all those health centers and we've been developing health centers, or what you call the primary care, the front line of health care. The reason, one, access to immediate or outpatient care, lalo na sa mga senior, mga buntis, mga bata.
Lahat yan, tenga, mata, ipin, and so on and so forth. Para naman na sa ganun, matiklag ko rin yung foot traffic sa ating ospital o itong mga ospital natin. Sa level pa lang ng community, may access na ang tao. So we've been building a lot of health center and redeveloping and utilizing spaces. Second, immediately we opened the Paseco Hospital. Yung ngayon nagagamit na yung Paseco Hospital and we're about to, as we speak, we're about to be accredited as level 1. Kasi nakukumpleto ko na yung mga medical professionals na pagtanto-tanto nila na tahimik sa Paseco, tapos nagdadatingan ng mga makina because we appropriated the 320 million itong quarter lang na ito for the acquisition of all kinds of medical equipment across whether health center or iba't ibang hospital. Kaninang umaga, nasa chat group lang namin. Yung laparoscopy dumating sa hospital na Sampaloc. Last week, 2D, 4D, 2D echo, ano yung mga sa buntis, tapos laparoscopy, nag-opera. And last Monday, because during my first time, nung ginawa namin yung bagong hospital ng Maynila, we came up with a department or what you call cath lab o yung para sa angiogram, sa angioplasty. It's a very expensive, life-threatening procedure. Alam naman natin pare-pareho yun. Nawala ako, hindi nagamit. No? So immediately we opened. Thanks to our medical professional or cardio interventionist, may tawag sila doon nabuksan natin. Last Monday, our fourth patient. Kasi bago ako umalis sa San Diego, nakakatatlo na kami. Fourth patient namin na angioplasty. On top of 50 plus na angiogram ng cath lab natin sa ospital ng Maynila. This will cost a patient, because most of these are elective procedure. So hindi nila ma-charge siya sa PhilHealth, I guess. I don't know the rules, but it's hard, and most likely not. But this costs them about 1 million peso. Sa Maynila, total bill, 1 million o 975,000. Total bill. Grand total, 0. Courtesy of the taxpayer of the city of Manila. So the people now, mayaman, middle class, mahirap, will now have an equal opportunity to grab such services that is most likely available sa mga matatayog na ospital katulad ng Heart Center, PGH, at saka mga private hospital. But in the city of Manila and the people of Manila will have now access and hopefully equal opportunity to have such procedure. Yun. Natutuwa ako kasi sulit na sulit yung ang mahal ng stent Senador, mahal ng stent. Pero, sabi ko nga, sa exam. Baliwala yung pera, nabuhay na yung tao. Kasi yung ligayang maibibigay mo sa miyembro ng pamilya na kasama pa. So, machines, equipments, facilities, human resources, lahat niyon, yung buong ecosystem na yun, pinupunan namin. Now, this is now the future. In line with your first question, ito na yung mga malalayong panahon na pakikinabangan tayo. Kahit pantay na pa natin tatlo dito, mapapakinabangan pa to ng susunod. Because of what PLM is doing, and we're very proud of them, especially
special mention ko lang kasi ito yung topic, no? Yung ating mga dean sa College of Medicine and the professors. We've been producing top-notch medical professionals. So, yung ending ko sa lumang ospital ng Maynila, nadurugin, dahil nagtayo na tayo ng 10-story from 5-story na luma, may bago tayo fully air-conditioned ospital ng Maynila. So, baka yun. Yun yung doon natin tatayo yung College of Health Sciences. Ito naman, this will produce more doctors, nurses, and medical technologists. Doon sa ating from 300 cut in PLM ground, we can produce, accept 5,000 students. With the help of the national government, through the Office of the President, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., via LGSF. Ayun. Kaya Local government support fund. LGSF. LGSF. Running a city is just like running a country, especially if the city is Manila. Yung kung scale up mo yung ginagawa sa City of Manila on a national plane, magkakaroon talaga ng radical transformation ang ating bansa. Because makikita mo dun sa isang sample, the City of Manila, which is very important, Cabecera, the capital of the Philippines. Ito talaga yung larawan ng bansa, microcosm of the Philippine society. Pinag-usapan na natin sa ani, and Mayor answered them very well itong questions nito. Senior citizen, bagyan. Yung kabataan naman, programa, nabanggit niya. And I'm a witness to this because I'm teaching at PLM Mayor, for several years already. Napag-usapan natin yung digitalization, improving efficiency in governance, especially in business transactions. Pinag-usapan natin yung health. Bibilisan na natin, marami pang aspeto ng buhay. Kasi general welfare ang talagang overall obligation ng local government is to promote the general welfare of the citizens, of the inhabitants within the territorial jurisdiction of the local government unit. So, bibilisan na natin. Peace and order, Mayor. Nako, importante rin yun. No? Kumbaga, rekado sa isang panatag at maliwalas na pamayanan. Well, I'm very proud of our men and women uniformed personnel of the Manila Police District. Especially nowadays with General Santiago leading MPD. Basta sa amin sa Manila, like any other city in the world, in fact, I think the worst city that you can ever be with is in Paris, no? 5-5 snatcher doon at saka Mandaruco. Worst. I think Paris is the worst. But just for the sake of, let's call a spade. While there is also happening, petty crimes is happening also in the city of Manila. Whether it is petty or heinous crime. Basta ang commitment namin sa taong bayan, if we can prevent, that's gold medal. But ito, panawagan ko lagi sa mga tulongges, sa mga underworld. Pag ginawa nyo sa Maynila, ang ikamamatay ninyo, puya. Kasi hindi namin kayo tatangkanan na kayo'y papanagutin sa mata ng batas. Kukunin namin kayong buhay hanggat maaari because ang policy ko sa Manila,
get them alive in as much as we can, because we should not be the judge. We should be the enforcer. We enforce the law and let the judge decide whether he is guilty or not. We bring justice to the victim. That is our job. Kaya dito sa Maynila, napapansin mo, may nangyari kanina, o huli ngayon, o huli bukas, o maaaring mahuli ng ilang oras, maaaring isang linggo, isang buwan, isang taon, 5 taon, I don't care. We will go after you. Yan ang commitment namin sa Manila. That's why the effects of it is umaalis na yung mga Tolonges. May mga nakatira pa rin sa aming mga Tolonges, pero hindi na tumitira sa Maynila. Wala, may hangganan yung ano ko jurisdictional geographical yung authority ko. Pero, halimbawa, let's just say, for the sake of fairness naman, I don't tolerate them. If they committed somewhere else and warrants are available, ako, hinahabol din namin. Katulad ng mga nagtago, pero kami, 10 years, 7 years, o ito, baka mamaya, o yung nangyaring isang heinous crime noong Abril, o nagtago, o tali, I think yesterday, nadali na. O tapos yung isa na naman, na may pending warrant, o somewhere else, o namahay sa Maynila, o hinuli ng smart. So, this is our commitment about the peace and order situation. There is certainty in Manila. How will you describe the Very challenging. peace and order? Very challenging nowadays because of the economic situation. Kaya yung petty crimes, parang nandiyan siya lagi. Snatching, yung jumper naman, hindi nagtatagal. 1 oras lang, kalawit. Yung iba nga, sumusuko na tingnan ninyo yung arte. Kasi meron nangyayari ngayon. Ito, I don't tolerate this, and I will not allow it, given a chance. Pero at the same manner, hindi ko rin mapipigilan yung galit ng tao. Alam mo yung mga nagja-jumper sa arte ngayon, hinahanap na ng hindi pulis ang naghahanap. Yung tao bayan, gusto na silang pagbigyan. Nagagalit na yung mga taga-tondo, yung sa atin. Kasi yung muhi, tinatamasa ng regular citizen na wala namang kinalaman. Sa nervyos ng mga jumper, sumusuko ngayon kasi bakit ka sumuko? Parang may papatay sa amin doon sa amin, hinahanap ko. Kilala ko po yung naghanap sa amin, pagbibigyan daw ako. Kaya gusto ko na lang sumuko sa police. Kaya, so the point is, meron bang mangyayari tomorrow o mamaya? Posible. Next month, posible. Pero ito, tiyak. Hoyo kayo lahat. May sabi ko, ayaw ko naman, bilang ama, ng bunso, huwag na, magbagong buhay na kayo. Kung hindi man, lagi ko sinasabi, because I grew up in the street, sabi ko, basta walang tatay sa sarili niyong bakuran. Yun ang, kung hindi ko kayo mapagbabago, walang, pero pagka kayo may pananagutan, alaman namin, papapanagutin namin kayo sa mata ng batas. Economic development and job creation. Mayor, ano mga programa at naisagawa na at gagawin pa para sa ganoon na kahit sa dito man sa lungsod ng Maynila ay ating mapalago ang negosyo at magkaroon ng maraming trabaho para sa mga Manileño o kaya pati kahit sa mga dayo, marami naman dayo dito sa atin nagtatrabaho. Jobs is part of the 4 pillars of the MBN, the minimum basic needs, and the focus. And for me to have and offer job opportunity is to really allow, liberalize our rules. Ease of doing business must happen in Manila, which even ARTA at the time, 2019-20, binigyan kami ng pagkilala. PCCI, binigyan kami ng pagkilala. FFCCCCII, all the business community. Kasi under our watch, pinaluluwag ko
ang pamumuhunan sa Maynila. We grew double digit in just one year. And that provides a few tens of thousands of jobs in Manila. Even our senior citizen, PWDs, although hindi sila required, but try to use our persuasive power to allow my senior citizen to continue to make a living o malibang. Lalo na yung malalakas kong mga lolo-lolo. Kahapon lang yung papa is nag-hire naman ng senior. So, jobs is very important to me kasi ang katwiran ko, housing, education, healthcare, and jobs. Kapag ang pamilya ay may masisilungan at ang tatay may trabaho, nanay ay may trabaho, ang bata papasok sa eskwelahan. Ang pamilya pag nagkasakit, may mapupunta ang maayos na ospital. Buo na ang kapanatagan. Kaya, we continue to enjoy growth in business registration. And the effects of it is jobs are being available in the city of Manila. In fact, after the State of the City address, Senator Lina himself gave me an information that one biggest investor in the city of Manila will invest 6 billion pesos around the area. Just imagine that, yung trust and confidence ng negosyante. By next year, itong ating SM Harrison Plaza, malaki yun. By tens of thousands of jobs. Ang deal ko naman sa kanila, pwede ba akong makikisuyo? Kung po pwede, yung around the area, Liberisa area, mabigyan ng pagkakataon na priorities. Yung mga important position, bahala na kayo. Kung may available sa Manila, thank you. Pero yung mga available na position sa baba, baka naman po pwede taga-rito na sa Manila. And natutuwa kami, katulad ngayon, nandito tayo sa Prince Hotel. A few years ago, stagnant to. Now it's producing tens of dozens of jobs. 100, just imagine, di ba? So more business, more jobs. Now, how do we attract business? Madali. For example, I'm gonna tell you one major compliance na ease of sa zoning, there is about 20 plus items to be complied with. Every mo ngayon, ano na lang, 7 na lang. O pag 15 naman, 5 na lang. So these are the things that will ease up. Comparatively speaking din, our taxes is lesser than our neighboring mayayamang sila. So, more business, more jobs, more tax base. Okay, last question, so we can give our friends from the media the chance to ask you questions. Tax collection and financial management, compounded yung dalawang tanong. Nag-increase ba ang tax collection? And how is this revenue of the City of Manila being spent in its maximum way? Okay. In terms of efficiency and collecting it properly, pang-Olympics yung nangyari. Modesty aside. Because we came up with the... Gold medal. Pang-gold medal. Pag-gold. Kasi, Brimo, apples to apples, we call this year on year. Data nila, data namin. Sila, 23%, kami 44%. Saan napunta yung difference? Hindi ko na alam kung kay KAD o kay Pati napunta yun. The numbers didn't change naman . The base didn't change. But the collection efficiency, that's amounting to 2 billion pesos extra. Actually, hindi extra.
dapat lang nakolekta. Dati, hindi yung mapagkita. Hindi yun. Nowhere to be found. But you cannot tell with numbers. So, the efficiency is getting better, and I'm proud and happy to those departments achieving their goal every month on month. At saka ito, usaping efficiency lang. Hindi burden. Just collect and put it in the purse. City purse. One last po, yung po mga housing project na malayo mararating ng mga beneficiary, pwede po bang isalaysay natin kung ano ang mga naging big leap forward ng City of Manila sa aspeto ng housing project? Bakit malapit sa akin ang housing? Squatter ako. Alam nyo, noong naging konsyel ako, most of the ordinances or what you call local laws that I introduced, authored, co-authored, depended and approved on the floor sa Kuseo ng Maynila is land for the landless program under the Lina Law. Yung Lina Law pong sinasabi ko, huwag na kayo lumayo ng tingin. Nasa nangka ko lang. Siya po yun, kaya tinatawag namin Lina Law. Because yun ang aming konstitusyon sa paggawa ng land for the landless program. Okay? Now, noong ako nung naging bahagi ng ekotibo, ayun na, ipinatupad ko na. Yung pagbili ng lupang na expropriate at pagtatatag ng horizontal and vertical in city vertical housing program. Ito yung, tingnan niyo yung word, it's a very important, minsan nababasa lang natin, pero ito yung value, the program's program value in city. So ano ang pinagkaiba noon sa mga matatagumpay na pabahay din? May matagumpay, may hindi matagumpay, na pabahay din ng lumang panahon. Ng lumang panahon, katulad namin mga squatter, pag nadaanan kami ng road widening, tapong kami sa Tagat-Tagatan, sa Pampalay, Cavite, Carmona, and so on. Housing pa rin, pero you're outside of the city. And there is disenfranchisement. Access to healthcare, clean water, electricity, transportation, and nadi-disenfranchise. That's why, when I read about LKY idea or Lee Kuan Yew, sabi ko, okay, itong HDB na to. So, kaya kinopya ko. Vertical, 15-story, 20-story. Tapos, bakit siya 42 square meter or 40 to 42 square meter? Kasi ayoko namang magtayo, napakahirap magtayo ng vertical housing. Tapos bahay ng kalapati pa yung gagawin mo. Yung kalapati lang ng kasya. Sabi ko, it will defeat the purpose. Because we are taking care of a family. A family is composed of a mother, a father, and children. Sabi ko, gusto ko 2 kwarto. Bakit din 2 kwarto? Ito lahat kasi puro karanasan ko to sa buhay, no? Pagiging squatter. Isa sa mga domestic violence incident is involving family because of lack of space, lalo na sa mga dalagang anak. May mga incident din. Yun, dahil sa 2 kwarto, mapaghihiwalay mo yung magulang at yung tatay na tumira ng gym, init ang katawan, o hindi mapapariwara, o alam mo, you'll never know. Ako, reality, ako kasi kinukwento ko karanasan. Hindi mo naman po pwedeng gawa-gawang kwento lang yun. So para maiwasan yung ganung incident. So may dissenting tirahan, espasyo yung magulang, at ganoon yung mga anak, may ample space, may banyo,
may laban, may kusina, and so, talagang bahay. Kasi, sabi ng nanay ko, tandaan mo, Scott, aso nga naghahanap ng masisilungan kapag umuulan. Tao pa kaya? So that's why tumatak sa puso ko na maging priority ko, mamili ng lupa at yung magtatag ng mga bahay na bato, masisilungan, disente para sa mga pamilyang beneficiary. O ngayon, nagbabaha. O tingnan mo yung Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1. We are now building Binondominium 2. San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence. Humigit kumulang 2,000 units pa sa community. In less than what? 3 years? 3 years lang lahat yun, ginawa yun. Ngayon, pag may baha, kamusta kayo dyan sa baba? Saan na nakakita? Dati squatter. 15th floor, please. Yung sense of pride and dignity. Dignidad sa pamumuhay ng isang beneficiary. Next month, magra-raffle na kami ulit. August, may raffle na ulit. Kaway-kaway sa mga aplikante. Kasi ganito ang story naman yan. Paano makaka-avail? You're right. Apply. Walk into. Then we raffle. Paano makaka-avail naman yung mga empleyado ng City Hall? Kung yung lupang ginamit namin ay lupa limbawa ng MHD, kasi wala kaming lupa. Alam mo naman ang scarcity of space. So, may sila, preferred the numbers, then open sa public. No? And so on and so on. Nirarapol yan. Tapos, how do they pay? 2,000, 3,000 pesos. Eh, magkano bed space ngayon? 5,000, 7,000. Second, kamusta yung binayad nila? Sila ba may may-ari ng condominium? Hindi po. Walang magmamay-ari ng condominium. Property pa rin ng taxpayers of the City of Manila. Why? Para maiwasan natin yung professional squatting. Ang mahal-mahal ng condominium, 42 square meter. Beri mo, katabi mo San Sebastian Church. Di ba? 42, may swimming pool pa. 2 elevator, may guardia pa. Wala nga sinabi yung SM eh. Walang biro. In terms of size, you compare it. You compare it. 29 square meter, 22. Studio, 24. O yan. Ito, 40, 42 square meter. Magaling ang SM. I'm not belittling SM. Sinasabi ko lang, parang daig mo pang nasa SM. Pag nasa housing ka ng Maynila. Kasi kung studio bibili mo, that would cost you about 5-7 million. At 42 square meter, you do the math. So, professional squatters will sell it immediately at 500,000. Kawawa na naman ang taxpayer ng Maynila. So, when I drafted, this is the longest law that I drafted personally. Although mayor na ako, hindi na ako pwedeng gumawa ng batas. Pero ito personally, Senator, ako nag-draft nito personally. Kung paano ko hinimay-himay yung pabahay. Tapos saka ko ibinigay sa Sangguniang Pangulo. Makapal yan. Now, no ownership, pero the rules on family code will apply. Halimbawa, ikaw yung magulang, siyempre matatakot ka dahil baka mamaya, pagpatay ka na, palayasin na yung pamilya mo. Hindi po, i-apply yung family code under the rule of succession. Yan. So, protektado sila. So, meron silang virtual ownership. Wala silang ownership para hindi nila mabenta. Para maproteksyonan ko yung mga taxpayer ng Manila. At maiwasan ng mga professional squatting. Ito ang punchline. Isang araw, si Juan de la Cruz at si Petra at si Juan Jr. umunlad ang buhay. Dahil nakatipid sila, dati nagbabayad sila ng upay 7,000, 10,000, ngayon nagbabayad nila sila 2,000, 3,000, ang laki na natipid nila, at naging masinop ang magulang.
Yung masino, nag-impok, nag-invest, lumago, aalis na sila sa San Lazaro Residence, San Sebastian Residence. Aalis na sila dahil bibili na sila ng sarili nilang lupa. Lahat ng hinulog nila ay susulit. Why? Ulitin ko, government is not into realty business. We are into public service business. In people helping people business. We are not there to earn. That's my idea. Kaya ako pinagbabayad ko lamang, itinuturo ko lang at i-inculcate ko sa mindset nila na ang pamumuhay ay hindi libre. Ang pamumuhay itself, whether mahirap ka o mayaman ka, may toss gas. Araw-araw yan. Squatter nga, nagbabayad pa kami sa may balbon sa dibdib. Nakikabit lang kami doon sa kasosyo kami sa Meralco eh. Stockholder kami ng Meralco nung araw eh. 20 pesos isang bumili eh. You pay 20 pesos, 10 pesos, electric pan. Yung TV, may bayad yun. Babayad ka ng kuryente, kaya lang doon kay Eddie, saka kay Patty, hindi kay Meralco. Tubig. Yung tubig, di ba nung araw nawasak? Sa gabi nawasak yun eh. May gastos. But ang gusto ko lamang sa tao, sa beneficiaryo, ma-inculcate ko sa buhay niya at sa mga anak niya na ang pamumuhay ay hindi libre. Pero, hindi naman para kaming ko o yung perang pinagpaguran niya. Kasi kung lilipat ka na, siyempre bibili ka na sa iyong bahay. Meron ka pang bonus. Yung lahat ng iniwan mo. Now, except for the performance of the money. Para makita nyo na economics na dynamics. Lahat ng inuhulog mo, tangan-tangan namin. Kikita yun. Amin yung kita. Yung tubo nun, interest. Kasi yun yung mga pang-maintenance. Yung principal protektado. Let's just do the math. Let's just do a sample. 2,000. 2012, 24 times 10 years. 240,000. Let's just say 20 years, 480,000. Lumago ka na, alis ka na, bibili ka na siya. Balik ko siya 480,000. Nasa trust fund siya. Paano ngayon? Gugulong ba yung pera? Ay, gugulong. Kung makapagpapagawa, I'll tell you mga simple math. Halimbawa lang, in a good day, nakapagpagawa tayo 100,000 units at 2,000 every single month. Baka every single year, patayo ko ng 20 story. Kasi magiging ginisang lugaw siya. Yung gatas na gatas mo yung gatas, parang sarili mong mantika, gugulong yun, mag-evolve yun. That's what happened with Singapore. Kaya lang sa Singapore, the only difference is 5% with our idea. Sa kanila kasi equity. Talagang binabayad mo at pinalalago ng gobyerno. Sabi ko, doon kasi, people can afford. Pero yung sidecar boy, kaya ba magbayad ng equity noon? Hindi. Pero yung sidecar boy, kaya magbayad ng 2,000. Ako na mismo magsasabi sa inyo, sidecar boy ako eh. At yung 2,000 pesos na yung pineg ko pa nung high school ako. Sige, I'm gonna tell you. Kung ako'y sidecar boy, ang boundary ko Tasequen pag may stereo. Anong araw kasi may stereo eh. Tapos 5 pesos sa Motolite. Charge. Anything about that, neto ko. Let's just say, minimum kong kinikita nung 1990, 50 pesos. Times 30 days, 1.5. Ang ulo, per ulo nung araw, 3 piso lang. Kahit malaki yung Waypax nung umupo sa iyo, sa yung dalawang bangko, 3 piso lang yun. Kasi pinabase sa ulo eh. Minsan medyo healthy yung kaya wala nang makupuha isa. Yan na. Ito, ngayon ang mathematics. Magkano yung sidecar na yun? Posang, etneb, isang ulo. Magkano? 50.
O, kita nyo, mahal na. O, eh kung makaisang daan siya isang araw, 3,000. O di may neto pa siya sa linggo. So kaya. Kaya ito sinasabi ko, kahit sidecar boy, kahit basurero, kaya magbayad ng 2,000. Pag itinama lamang niya yung kanyang mindset. Eh kaysa naman, kumita ka ng konti, tapos pupunta ka agad kay Alindoria. Alindoria, small nga dyan. Bilog. Pag may pera konti, 4 kantos. Walang mangyayari. Kaya lagi ko sinasabihan yung mga iba natin. Yung swerte iba kasi tama yung mindset na. Dahil empleyado, teacher, yung iba professional. Kumbaga, yung mga kababayan ko mahirap, sasabihan ko lagi. Kailangan, itinaas ko na yung antas ng pamumuhay ninyo. Kailangan lumawak din ang antas or mindset natin. Pag nagbabago ang buhay, nag-a-adjust tayo sa kabutihan on a positive way. Kaya, personally, we can talk all day about the housing of the city of Manila because in my heart, in my mind, bilang isang squatter, mahirap maging squatter. Yung estudyante ka, hindi mo alam kung yung bahay mo pag uwi mo galing sa klase, kung nakatiring pa, wala na. Yung hindi naman po pwedeng habang buhay ka ng upahan. Paano pag wala ka ng pangupahan? Kaya kami natira sa tahimik, sa likod ng GAT. Natira kami sa Maria Payo. Natira kami sa Parola. Natira kami sa May Santo Niño, Tagumpay, Sandico, Santo Niño Moriones, Tuason, Kagitingan, Tuason, Mabuhay. Bakit kami palipat-lipat? Kundi kami squatter, na-squat kami, wala kami pambayad sa kasera, napalayas kami. Very mahalos inikot ko yung buong tondo. Dahil napapalayas kami. Kaya alam ko ang pakiramdam ng walang sariling tahanan. Salamat sa mga taga-Maynila. Nabigyan ako ng pagkakataon. Kaya bagay na itong mga mapapait kong karanasan, huwag na sanang maranasan ng mga susunod na pamilya sa lungsod ng Manila. May awa ang Diyos. Amen to that. Now we will open now our Q&A portion. State your name and your affiliation. Recitation na. Good morning, Yorme. Tita Nolasco po from PZRH. Magkasunod po ang talo sa bayong sunog na sumiglab sa Pandakan at sa Tondo. Ano po mga hakbang ang ginagawa na ng lokal na pamahalaan ng Maynila? I'm really proud of our MDSW director at JB Lapuente and the MDSWD personnel. As you can see, kapag may sunog ngayon lately, since this assumption of office to the leadership of Director J. De La Puente, immediately nandun kagad yung ating first responder for any assistance, meals, and so on and so forth, and data gathering. And within the day or two, nabibigyan na kagad ng financial assistance. And we elevated it from 10,000 to 15,000 per family. Kasi inabot ko yung inflation. Kasi nagmamahal na rin ang materials, kaya in-adjust ko yung financial assistance. So this is gonna happen. It's happening right now. They just received breakfast this morning. And hopefully, sana nga, maiwasan natin, mag-ingat lang talaga tayo. Walang may gusto na sunog. But the city will be there in our own little way. Sir, I know sa side po ito ng BNP or Manila Fire District, pero sa side po ng local LGU or sa City Engineering Office, may ilang mga residente, particular sa Pandakan, na nagsabing hindi gumagana yung sprinkler ng Residential de Manila Building 1. Sa side po ng LGU, paano nyo po tinitiyak na yung mga condo unit dito sa Maynila ay gumagana yung mga sprinkler at yung mga fire alarm? Well, the building official is constantly directed to random check. Kasi nga, nagkakandak tayo ng MDRRMO simulation, exercise, yung earthquake drill, and so on and so forth. So, naturally, in our own little way as local government, it's being conducted. But these are just talks of what and
what transpired until we're going to let BFP to come up with the result of their investigation. Mayor, on the other topic po, marami po ang nagagandahan doon sa mga bamboo along Rojas Oh, Boulevard. I appreciate it. Oo. Thank you. Marami. Pero madadagdagan pa raw po ba ito? Yes. As our commitment, sabi ko nga sa inyo, di baling luma ang Maynila, kailangan ng Maynila maging maaliwalas at panata. This is the road to that statement. In fact, yesterday, Chief of Staff Cesar Chavez and I, Andres, and Giovanni Evangelista went to Quirino and Canonigo yesterday. Kasi yung mga poste ng mga skyway, sayang naman yung mga espasyo. We are now about to reclaim all those open space to be converted as open green space. Like what we did, which is about to be inaugurated in the coming days of this August, yung green space that we create, 1 hectare, yung ating pet park at saka senior citizen park in Santa Ana. So, you'll see bamboo there also. Loton, you'll see bamboo there. You'll see bamboos, nedra, bougainvillea, and all other na mga halamang kailangan ng maraming araw at kailangan lang ng konting araw, but ang gusto namin more open green space for a better air quality in the city of Manila, especially in the western side of the city, like Ross Boulevard. Yes, it's gonna happen. Cross finger. Ang target dito, minimum to 100,000. And thank you for your kind words. Maraming nagagandahan. So thank you for your appreciation. And I'd like to give credit to our city engineering and PDO, Parks Development Office. For that. Thank you. The next. Mayor, good morning po. Aaron from SMNI. Sundan ko lang yung kay Tina regarding dun sa bamboo. Totoo po, Mayor, marami po nakaka-appreciate dun sa bamboo project, lalo na yung particularly yung sa Rojas Boulevard. However, Mayor, may mga nakakapansin po na there are certain areas of the bamboo lane parang namamatay po siya or may part na nakakal po siya. Kumusta po yung maintenance ito, Mayor? Wala pang namamatay kasi wala pa naman na itatanim na permanente. Kasi we just started about 2 weeks. 2 weeks yan nagsimula nung bago ko umalis sa San Diego. And usually brown yan pag dumarating. So when you see brown, kala mo patay na. I'm no agriculturist or ano tawag dito, specialist in plants. But the travel, bringing it here, create distress. I don't know if there's science on this. Yun ang paliwanag sa akin. So that's why it's now being planted and being, ano tawag dito? Dinidiligan to stabilize. Now, to add proof to that claim of ours, you go to Bayview, because that is our peg. Yung tapat ng US Embassy, that is our peg. You can visit it. We planted it, dilaw na dilaw. Kala ko mamamatay. Pero talagang gusto na mag-test bago mag-invest. Kaya nag-pegging kami. So we planted it there 3 months ago, and we were shocked. Grabe ang blossom, yung greeneries. At saka yung hanggo, yung amoy probinsya, yung hangin from Rojas Boulevard. So that's why we decided, okay, tirahin na natin. Larga na natin yung programa. And this is happening right now. Sorry for the colors. I don't have control over the colors. But naturally, if it is planted carefully and maintained, ang maganda maintenance yan, tubig. 1-2 sawang dilig. Yun lang ang ano. Kasi malakas uminom o mag-consume ng tubig ang bamboo, which is on top of, on the side lang to. Hindi ito yung
talagang gusto namin goal. Pero ito yung bonus niya. Gusto namin yung heat index, bumaba doon sa area. Clean air doon sa area. Tapos huwag matambayan, sunog-sunugan, sinusolvinan, and so on and so forth yung Ross Boulevard. And safety for the driver. Then, ang bonus namin, yung buhos ng ulan, higupin niyang mas marami bago lumanding sa kalsada. So it's part of also the flood control system. But that is not the main purpose. Just a follow-up, Jeremy. Gaano po ba kalawak yung project, yung sa Malawak. Oo. Sa And Naligo eh. Yes, and also, did the local government also consider na the possibility na mas lalaki pa na, it was brought into a big bamboo industry here in Manila? Malaking bagay sa bamboo industry. Ang laking, actually kinalulugod nila. Parang your milk yan eh. Yung gatas dito sa Maynila para sa mga, kasi tinatamaan doon farmer. Kaya kami number 1 consumer ngayon sa farm, ng mga sa probinsya. Kasi bamboo industry lalago dahil marirealize sila ng one, aesthetically, palatable. Di ba? Pag nakikita mo, okay. Plus, madali siyang i-maintain. At nanganganak. Kasi ang bamboo is not a plant. Damo siya. It's a grass. Nag-i-sprout pa siya. So naturally, lalago ng lalago. And it's gonna happen all over the city. On top of our, yung ating mga yellow bell, ewan ko kung nakapamasyal na kayo sa Unilever, yung papuntang Canonigo. Nagmunga na yung yellow bell natin, ay kailan lang yun. Pero yung sinasabi ko ay gagawin natin open green spaces tapat ng Columbia. So we will continue to 100 square meter, 50 square meter, 1 kilometer of roads. As we speak, yung Happy Land, yung tambakan ng basura doon, at saka yung Abuji, saka doon ng Arten, saka Kapulo, ginagawa natin gardening. Ito yung ginagawa yung plant box. Sooner, yung basurahan yung tinatambakan ng kutaw, yung biging habit ay maging greener area na. Thank you. Thank you. Okay, I think we Sa question ng Mayor, good morning, Jocelyn. Mayor, kamakailan lang po ay galing kayo sa US para dumalo sa isang mahalagang awarding. Ano po yung mga parangal na ating natanggap na magiging pride na rin ng mga Manileños? Well, as I have told an hour ago regarding the adaptation of the city to technology and all other things, to be efficient. When we acquire ArcGIS under S3, ginamit yun ng MDRRMO. And it was fully utilized. Yung mga ONAMs na siya. Nasa kulas. Dahil nagulat sila na bakit na-utilize ng gusto in a short period of time. Alam mo ba, matatawa ka. I don't know how petty I am. But definitely it will have a better visual in decision making. Did you know that kaya natin sabihin kung ilang poste meron ng Maynila? That's how technically yung poste natin, yung mga Manyanga, patay na poste, sa poste, and so on and so on. This is just one of those. Binigyan niya ng pagkilala o what you call special achievement award ng GIS. Kasi natutuwa sila. At ang mga nabigyan niya ng award, Jamaica country, mga multinational corporations sa buong mundo. 700,000 ang subscriber ng sistema niya. But most of it is government and local government in America and other parts of the world. And big corporations. In the city in Manila, in the Philippines, sa LGU, 2 lang ang meron. Yung isa hindi yata nila nagamit pa, kami nagamit na namin. But in the Philippines, I think
NSA, Department of Agriculture, PhilHops, hindi, Department of Agrarian Reform yata yun, Philippine Army, gamit itong mga sistema. But I'm just happy for the people of Manila that we have acquired this system, and it will help department heads in fiscal planning and expenditures, leaders to decide what to prioritize and address, katulad nun, sunog, mga ganun. So, yun yung binigay sa ating pagkilala, SAG. Hopefully, tuloy-tuloy. Congratulations sa ating team sa MDRRM. Good morning, Mayor, Ms. Marlene Bridgestock. Ask ko lang po, kamusta na po ba ang pagpapatupad ng APIP program na kailan lamang ay pinasimula ng ating butihing Pangulo at ang ating butihing Secretary ng DSWD Rex Gatchalian. At ang follow-up questions ko po ay kamusta na po ba ang mga programa ng Pangulo itong sa Luzon at ano po sa mga programang ipapatupad sa Manila? Ay, yung LGSF, pinatabangan namin lagi. Alam, medyo mo kami. Tawag yun, parochial lang. Alam mo yung mga local government, medyo parochial lang ang aming mindset. Of course, we're waiting for next season to LGSF. But as we speak today, we continue to benefit from the LGSF. Ngayon, nagbibigay ulit ng third tranche na natin sa bigas para sa bawat mamamayan sa lungsod ng Maynila. Natapos sa isang barangay, sa mga transport, the other day, ngayon mga empleyado naman, private and government. So those are the things. And we submitted also some projects for the LGSF to be funded. Malaking bagay talaga. Para sa bagay. Okay, next. Good morning to Mayor. I'm Rob Carlo Elco from PLM sa Pamantasan. O yung mga score mo. I want to ask a question na po. Last year po kasi around late November, isa po sa pinakanapansin naming mobilization around our vicinity ay yung sa demolition and relocation po ng mga residente sa Banana Island. Nung may nakapanayan po kaming isang residente doon, sabi po nila ang problema daw po nila sa lilipatan nila ay bukod sa malayo to, which is sa Morong Rizal, ay substandard din daw po yung lilipatan at malayo din po sa pangkabuhayan. Gusto ko pong malaman yung side ninyo, Mayor. Ano na po bang update sa mga residente ng Banana Island? And paano po natin ma-ensure na sa mga susunod pong relocation na gagawin natin dito sa Maynila na livable po and equitable yung ibibigay natin sa kanilang bahay? That I agree with them. Kasasabi ko lang kanina na normally, if you throw them away from living in a highly urbanized setting, depriving them access to education, healthcare facility, and maybe substandard. That's why I, for one, is not, hindi ako supporter ng pagtatapon. Unless it is viable. Ibig sabihin, talaga may tubig, may kuryente, may access to basic, prepared ko lagi, in city. Kaya lamang yan ay hindi kami talaga, makikita mo kami dyan, hindi kami supporter na tanggalin sila. Until there is proper and decent alternative for them. That we will agree. Kasi hindi talaga ako papayag. Sila kaya palayasin ko, tapos itira ko sila doon. Hindi, let's call a spade a spade. Let's reverse the situation. Will they allow it? Second, sana ito'y maging takdang leksyon sa ating mga private owners. When you have a property and you own it, you have to protect it. Problema, pababayaan mo, through the years, isang araw, gusto mo yung gobyerno mag-intervene on your negligence. Ayaw yung mamuhunan, tapos ang bandang uli, mapapagasta yung pangkat. Kaya importante talaga, the community, agencies of government, and local government work sana na. But in that case, I'm not, you will never see me supporting it.
unless katulad kami, nag-uusap kami ni NHA, meron kami yung DECA, yun, medyo maayos yun. Nasaan yun? Nasa Tondo. Binigyan kami. In-offer namin sa ibang mga na-eject na talo na sa kaso, kailangan ng din yung batas. Ayun, yun nailalagay. Okay, next. Good morning po, Mayor. I'm Ignacio from the UST Heartless Economic Society. And my question is po, UST po, along with the other universities around the university belt, is considered po as a hotspot po for crimes, lalo na po for students. And my Hotspot for what? For crimes po. Crimes. Yes po. For students specifically po. And my question is, if meron na pong mga prepared or kung ano po yung mga next steps of the local government po for the students to feel safe when studying around Manila po. Let me answer that with a question. How long have you been a student of UST now? I'm in my third year na po. Third year. For the past 1 year, how was it? My schedule is online and ano po, on-site. So, May nangyayari bang insidente for the past 1 year? yes po. Saan banda? Sa may Lacson side po. Action side. Yes po. But hindi na, is it regularly or rampant? I've been snatched po here twice. Rampant ba siya? Twice? Twice na in your third Yes year? po, in my personal No. experience. Kasi itong area na ito, binigyan ko ng direktiba yung MPD to have what you call the food patrol, the presence, and yung isang madilim na area along Lacson, through si Ryan Ponce, nakita namin nung misa about a few months ago, madilim. Kasi dati na may ilaw yun, pinilaw ko na ng araw yun before I left. Kaya lang it was not maintained. But rest assured, those basic facilities and the directive was given already to Manila Police District. But the data will show, yun nga, yung mga Tologes, naglilipatan na somewhere. I feel sorry for your experience, but we'll do our best. But as far as the 1 year data is concerned, nangaubos ngayon doon yung Solving Boy, yung Punas Kotse, yung nag-aabang sa McDonald, sa may kanto ng Lacson na saka dito lang sa likod ng UST, may McDonald doon. Inaabangan kasi lagi yun. Saka dito sa may Starbucks sa likod ng UST. We'll do our best to continue to keep the peace and order situation. Okay, are we done? Yeah, the mayor has to, Ano na? We can entertain two. Sige lang. Okay. Magandang araw po. Paolo Blanco po mula sa Marcy Tagan sa UST po. Mayor Isko po, sinabi niyo po yung Fusion Alley is here to stay po. Ngunit na po, ito po ay nagkaroon ng mga reklamo sa mga estudyante, sa mga businesses at maraming pagkukulang. Tapos saan po nagkaroon po ng complaint tulad nga po ng Star Garden Dormitory. Ang tanong ko lang po, May lakad ka ba? tinatanong ko lang po, kasi nagkaroon po nagkaroon lang po ng complaint ang Star Garden Dormitory. Isa po dormitory malapit po sa Star? Garden Dormitory po. Okay. Malapit po ito sa UST at maraming mga estudyante nakatira dito. Dahil nga po, ang nagkaroon po ng reklamo ang mga estudyante kasi nga po sa Fusion Alley po ay nagkakaroon ng parang ingay noise pollution at yung umaga po ay napakadumi din po at lalo-lalo na din po. Okay ka naman. I will contradict that maduli sa araw. That sa alida. I cannot allow you saying that because sa gabi, pinalilinis ko yun. Sa araw, pinapaplushing ko yun. Kasi lahat na sinasabi mo daw. Now, let me ask you, have you seen and experienced na dugyot sa araw? Based on my personal experience po, I'm not speaking in a generalized fact, pero tuwing umaga po, yes po. Nakita mo, madumi.
madubit po siya at mabaho po. Kasi po yung pang basura po ng mga food establishments po doon. Food establishment. Yung mga negosyante po, yung mga nagtitinda po ng mga pagkain. I'm sorry to hear that, but as far as our report, because there is a chat group, the same thing with what's happening in Carriedo, Lumentrit, Night market. Recto, everyday may pictures yun. But let me go now to your question. Ano yung gulo na sinasabi mo? So you want me to shut down the entire No, ano? hindi po. Ano ba talaga gusto Tinatanong ko niyo? lang po kung maaaring mga pwedeng solusyon tungkol po sa Fusion Alley po. Before kasi, you were everywhere. Do you agree with that? You're everywhere. You're along the Masalang, you're along the streets, you're along the Banqueta, you're everywhere. Why didn't you complain na maingay nung araw? Now when we organize it, No, maingay po tuwing gabi rather po. hindi nga, ibig sabihin nung araw, you're everywhere. Kasi kailangan ko mapakinggan yung damdamin ninyo na tunay. Bakit nung araw, no, wala yung Fusion Alley? They're everywhere. Opo. Am I claiming true? Yung zero vendor policy po. Am I claiming true that you're everywhere? Nakakalat lahat. Opo. They're everywhere. Kasi we have to be honest with our questions so that we can... Pero kasi I can close it down. If you want it now, I will close everything. Easily. Pero tanong ko lang po, na-receive po ba sa City Hall yung complaint ng Star Garden Dormitory po? That I don't know. According to our report daw po, ay nagsubmit po sila ng complaint sa City Hall daw po. Sabi po, There is about 50 plus agencies ready to submit it. sige po. Okay. Patanong mo lang, ang pakisuyo ko. And then, para lang tayo, we call a spade a spade. Padala mo sa akin, bibigay ko naman. Okay na. Yung isa tatlan tayo isa. Sige po. But I doubt it, kaya ulit-ulitin ko Personal complaint na rin. nung araw kasi, ito kasi nangyari dyan para ito yung bata kasi wala Medyo to kaya. Nung araw, yung may-ari ng pwesto, Yan, sinasakop niya yung medyo bangketa to and everything. Mag-iihaw dito, mag-iihaw po. Maghahalo dito, maghahalo doon. So you don't, para lang para lang magka-idea Sige po. what the government is doing. So, yun ay came up with it. Hindi nga pwede ba, ano bang kalye pwede natin ibigay? Ano ba ang pwede natin i-draw on a particular hour, particular day, at nang hindi maabala ang lahat. Kasi nakakalat sila lahat all over UST. Kaya sabi ko, so that we can regulate them, we can inspect the water quality, sanitation, cleanup, and so on and so on. Ang pinagtataka ko naman, nung nakakalat sila nung araw, walang gustong magreklamo. Nung inayos, then I found out, ang nagre-reklamo, yun nawala ng extension ng negosyo niya. Hindi, totoo naman. It's not a perfect government. Maybe mayroon pa rin pagkukulang. Pero mausog na complaint na nakikita. Mausog daw. Nung araw pa mausog dun eh. See, now you that's why ako, hanggat maaari. Sa akin, kung ayaw ninyo, hindi ko kawalan yun ha. Maniwala kayo sa akin. I'll be happy to... but when I close it, no store can extend their store in the Banqueta. Kasi the sauce for the gander will be the sauce for the goose. Eh samantalang ito, organisado, saradong kali, safe pa kayo naglalakad ngayon? Matanong ko lang ha, I mean, turuan mo ako, with all humility. Nakapaglalakad ba kayo ng tahimik? Nang walang dumadaang motor? At saka sakyan sa particular na oras sa Fusion Alley? Naglalakad. Ano po yung... Sa Fusion Alley, nakapaglalakad ba kayo ngayon sa Swiss Peak? Walang motor, walang kotse. I mean like you're strolling around.
in the street. Tuwing po nag-ooperate po yung Fusion Alley, parang wala po naman masyadong motor. Kasi Walang masyadong motor, Kasi hindi alam ko- masyado. Kasi alam ko po sarado yung daanan eh, kasi public space po siya. Madami po, pero madami pong tao. Yun. No, mali pa yung word. Walang masyadong motor. Walang motor. Kasi, May bantay doon eh. ano yun, safety ninyo yun. Pinapatay namin yung kalsada sa particular na oras para ang mga estudyante makakalakad ng Biligaded yun. at ligtas. That's the heart Taga doon. of it. That's the intention. So, anyway, if there is still some mistakes, now, ako payo ko sa inyo, kung ayaw nyo talaga yun, sulat lang kayo sa akin. Bukas sa bukas, isasara ko yun. But, Yung brother. I have to be honest, it created so much millionaires in the city of Manila. Oh, Now, you agree. potok yun. It created so much millionaires. Ito po, wala pong exaggeration. Tubig. Ewan ko, milagro yata yung tubig na yun. Mineral water. Ano, Coco Mojo ba yun? Oh, Yung mga color na yun. juice. Selling at 50,000 a day. Sa may US. So, it created opportunity, business. Ang kailangan lang doon, lagi ko sinasabi sa kanila, gusto ko sa umaga na dadaanan ng kalsada, Yung kalsada sila. nagagamit ang kalsada, Sama-sama na kayo. linisin ninyo. Now, kung kulang pa sila, sasabihin ko, last nyo na yan. Pag bumango pa yan, Una. sasarado ko na yun. Okay naman ako. Okay? Sure. Go ahead. No, let me give him a chance. Saan niya yun eh? To clarify lang po, my question po is in regards to the welfare of the students po. So yun lang naman po, maraming salamat po ngayon. Basta rest assured that the sanitation, hindi, yung welfare ng estudyante, ayaw niyo ba sila doon? I have to know this. Ayaw niyo sila doon. Hindi naman po ba? Kasi kayo number one customer eh. Pero gusto po namin malakman ang mga hakbang ninyo po tungkol po sa Fusion Alley. Kasi po, nagkakaroon po kami ng complaints. Pwede po siya mabasa sa varsitarian po na may mga complaints po doon, lalong-lalo na sa mga estudyante at lalong-lalo na po sa mga dormitories. Kasi po sa Fusion Alley po, may mga dormitories po doon eh. May mga estudyante na tutulog Tama at naman. nagigiraan doon. Pero may mga complaints po kasi na maingay daw po, at ano daw po, at marami tao. Siguro, ipadala nyo na diretso sa Kasi, office ni Mayor yung concerns. alam mo kung negative siya, o net negative, I'll shut it down. Sige po. Pero You tell them that I'm really concerned about the plight of our students because the idea is for you to have access to cheaper, cleaner, accessible food kasi puro dormitory. Kaysa dati, it's everywhere, kanya-kanya, magulo, and nobody, in fact, yung pinaghihigop namin sila, naging maaliwalas yung gilid ng poste na nadadaanan na. But sige, we'll do better. Okay. We'll do better. Oo naman. Last. Oo. Sige, isa na lang. Sige. Pat, sige ma'am. Good morning, Mayor. No, very quick question. Sure. Former Senator Manny Pacquiao rated SONA 10 out of 10. Your rating naman po, from 0 out of 10. And ano po ba yung mga programs na nilook forward? I'm just happy with the LGSF. I'm just happy with, especially, yung system loss. Palakpakan natin si Presidente Ron. It affects us, everyone. And I hope Congress will act on the matter because it is mentioned in SONA, and I don't know with your experience with Malacanang. It is now a state policy. Tama po ba ako? Ganun po yun, ano? Pag isinama sa SONA at sinabi na ng Pangulo. The highest priority. Ayun, no. Because yung system loss, I agree with the President. Bakit ako magbabayad bilang consumer sa kapabayaan ng nagnenegosyo? Di ba? Negosyo mo yan eh.
Nung may system loss, sa akin mo i-charge. Ako, that I agree. 10 out of 10 yun. Promise. Saka malaking bagay yun sa mga consumer. Kasi consumer protection yun eh. Nakakatuwa rin. Pat, Ako daw ang last na. Last na talaga. Lima ako eh. Anyway, sir. Okay, let's cool down, sir. Ito po ang tanong, ano? Nasabi mo yung mga magandang future na Manila at saka sabi ni Sir Joey, ang national na daw yung pananaw ko sa governance. Anong tatakbuhin mo? Tatakbo ko siguro. Ano tatakbuhin mo national olawan? Yun lang tanong ko. Siguradong tatakbo ko. Tatakbo kong mayor sa 2000. Okay? Sige na. Kasi last na lang. Sir, tanong ko lang yung sa healthcare natin sa health center. Kasi ako, pupunta po ako doon. Yan nag-aabi. Tanong ko lang sir kung baka pwede kong ma-improve yung mga laboratory. Sana maganda yan sir. Yes. That's exactly our direction to continue to invest in our 44 health center. Nakakaano na ako eh, na nire-develop. And we will continue on the portion. Tapos equipment-wise, tapos yung supply ng gamot. Lalo na yung, kaya kami nagde-data gathering ngayon, anong mga gamot ang mabilis, metformin, losartan ba yan, o isaipin sa bata, o yung calcium sa ina, iron sa ina. Those are the things we continue. Kasi totoo, maraming umaasa sa health center. Kasi ang mga pumunta sa ospital, baka nga sa health center pa lang, pwede na. Kaya talagang nag-i-invest kami. Pasalamatan po natin si Mayor Isko Moreno. Dito ay mag-aabot po tayo sa kanyang alaala. Mayor Isko. Kaya palakpakan natin muli ang Mayor, thank you for the time that you've given us. Picture lang.